we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Isang prayer rally ang isasagawa sa Davao City ngayong linggo, January 28, na inaasahang dadaluhan ng mga taga-suporta umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang report ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Kumakalat ngayon ang mensahe sa social media na nag-iimbita sa mga leader at taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang leaders forum na ikakasa ngayong linggo ng umaga sa isang hotel sa Davao City. Ayon sa mensahe, susundan ito ng candlelight prayer rally na papangunahan umano ni former President Duterte alas 6 ng gabi sa Rizal Park sa Davao City. Naglalayon umano ang naturang rally na isulong ang transparency, accountability, kapayapaan at seguridad na hinahangad ng bansa at advokasya ng dating Pangulo. Wala pang kumpirmasyon sa kampo ni dating Pangulong Duterte sa naturang aktibidad. Ngunit ayon sa Public Safety and Security Office ng Davao City LGU, handa na ang ipapatupad na seguridad matapos ang pagpupulong nila kasama ang events team. Ang estimate ko lang base mga diha sa mga 600 or 700 security personnel. Security and safety na niya, gi-include na namo si Senro para at least pagkahuman ka event, hinlo na pod ang atuang area. Tinatayang nasa 50,000 ang dadalo sa isasagawang prayer rally. Nakalatag na rin ng traffic plan ang Davao City Transport and Traffic Management Office mula Enero 26, Biyernes, alas 10 ng gabi hanggang sa Enero 29, Lunes, alas 5 ng umaga sa mga pangunahing lansangan sa lungsod. May mga ide-deploy naman na traffic enforcers na siyang magmamando sa mga motorista sa alternatibong mga ruta. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argel Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Away sa kalsada sa pagitan ng taxi driver at truck driver sa Mandaue City, Cebu na kuhanan ng video. Ang detalye sa ulat ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Martes ng umaga nang mangyari ang insidente sa may highway ng Barangay Tabok sa Mandaue City. Ang away ay nagresulta sa mabigat na daloy ng trapiko sa lugar. Base sa video ni J. Car Cortez, makikita na sa pilitang hinahablot ng isang lalaki ang driver ng taxi papalabas ng kanyang unit. Napag-alaman ng Mandaue City Traffic Office na ang gitgitan sa kalsada ang sanhi ng away ng dalawang drivers. Wala nang magsasampa ng kaso matapos magkasundo. Matapos magkasundo, hindi na pinablotter ang insidente. Wala ring naitalang damage to property sa dalawang sasakyan. Paalala naman ng traffic office sa mga motorista. Dili lang nato ipatigbabaw ang kainit sa okay. Mao man ay sinugdanan sa Kagubot, Road Rage. So mao na nga kalma lang kung naay mga ingon ana nga sitwasyon, hindi man dyan nato kalikayan kada mga git sa dalan. Pabilin lang yapon nga kalma ug pasensyoso. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Formal nang nagtapos ngayong araw ang religious activities kaugnay ng 459th Fiesta Señor sa Cebu. Hindi nagpatinag ang mga deboto sa ulan kaninang madaling araw. Dumalo at sinaksihan nila ang
hubo ceremony o ang pagpapalit ng vestment ng Senyor Santo Niño na gagamitin hanggang sa selebrasyon sa susunod na taon. Sa seremonyas na napapaloob sa misa, pinaliguan ang imahen at pinalitan ng bagong kasuotan. Pagkatapos ng misa, ang tubig na ginamit sa paligo sa bata ang bebendisyonan at ipinamigay sa mga deboto bilang holy water. Ngayong araw na din sisimulan ang paglilibot sa pilgrim image ng Batang Jesus sa iba't ibang lugar sa probinsya ng Cebu, Ormoc, Osamis City at sa Singapore. Kahit natapos na ang Sinulog Festival 2024 sa Cebu, isa pang festival ang inaabangan ngayong weekend. Ito ang Dinagyang Festival 2024 sa Iloilo City. Ang replika ng Senyor Santo Niño de Cebu dumating na sa lungsod at mamayang hapon isasagawa ang fluvial at solemn foot procession. Para sa latest update, makakasama natin si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas live mula sa Iloilo City. Kim? Cecil, ramdam na dito sa City of Love ang Dinagyang. Ang mga Ilonggo pati na mga bisita ang nagsimula ng mamasyal at mag-enjoy ng masasarap na pagkain na tatak Ilonggo. Nasa 9,000 security force kabilang ang pulisya, iba pang law enforcement agencies at mga force multiplier ang idineploy para magbantay sa seguridad sa Dinagyang Festival 2024. Isinagawa kahapon ng hapon ang send-off ceremony sa Iloilo Freedom Grandstand sa pangunguna ng Police Regional Office 6. I want to assure everyone that the Philippine National Police, along with our counterpart in other law enforcement services, is fully prepared and ready to fulfill our duty in maintaining peace, order, and public safety throughout this momentous occasion. Itinuturing ng otoridad na malaking hamon ang pagbabantay sa Dinagyang Festival ngayong taon dahil sa hindi natuloy ang hiling nilang signal shutdown. Kaya asahan ang mas mahigpit na inspeksyon sa mga dadalo lalo na sa entrance ng festival sites. Bawal magdala ng backpack o maleta, gayon din ang mga matatalim na bagay. Ipinapatupad ang gun ban sa buong lungsod simula January 19 at magtatapos sa Lunes, January 29. Samantala, 2 araw bago ang Dinagyang Tribes Competition, puspusa na ang rehearsals at blockings ng mga competing tribe na pambato ng iba't ibang paaralan sa lungsod. Ang supporters ng mga ito, hindi rin pinalampas ang pagkakataong makapanood ng patikim na performances sa mga judging area kada gabi. Pero bago ang pasiklaban ng mga tribo sa linggo, dagsan na ang mga bisita sa food festival para matikman ang tatak Ilonggo ng mga pagkain. Patunay kung bakit kinilala ng UNESCO ang Iloilo City bilang Creative City for Gastronomy. Iloilo City has like the best food ever in the Philippines, maybe even the world. It's awesome. I tell all my friends in America about Iloilo, how it has the best food, and they definitely want to come here. Paggabi dito kami kumakain kasi mas masarap ang mga luto nila dito. Masarap lalo na yung pantat, yung inasal, tsaka yung mga sisig nila. Dumating na ang replika ng imahe ni Senyor Santo Niño de Cebu noong Miyerkules at agad idilibot ito sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Mamayang hapon, isasagawa ang fluvial at solemn foot procession. Alas 12 ng tanghali sisimula ng pagpapasakay sa mga bangka sa Parola Wharf. Ngayong taon, 50% lang sa kapasidad ng fiber boat ang pwedeng sumakay. May gaganaping ritual pagdating sa Mulyalunes Street bago simulan ang solemn foot procession patungong Isnart, JM Basa, pabalik sa San Jose Parish Placer. Sa fluvial, kung hindi kita makasakay, hindi lang kita mangakig, no? Kaya limited lang gid ang aton nga fiber boat. Kay ang subong sang Coast Guard, no ticket, no boarding. Amo na sa sir. Cecil, inaabisuhan ng PCG at organizers ang publiko na hindi papayagang sumama sa fluvial procession mamayang hapon ang mga menor de edad, senior citizens, pati mga PWD at buntis. Cecil? Happy Fiesta at maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.
Samantala, pagdami ng fall armyworms sa mga maisan sa Calasiao, Pangasinan, problema ng ilang magsasaka. Narito ang report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nasa 10 feet ang lalim ng balon na pinagkukuhanan ng patubig para sa ekta-ektaryang maisang ito sa Barangay Sungkoy, Calasiao, Pangasinan. Kailangan daw mapatubigan ang mga mais para hindi mabansot sa gitna ng nararanasang El Nino. Bukod sa supply ng patubig, problema rin ng mga magsasaka ang pagtama ng pesting fall armyworm sa mga pananim na mais. Talagang problema, sir. Kasi talagang binubutas-butas yung mga dahon. Mano-manong tinanggal ni Mang Donnie ang mga peste na sumisira sa kanyang pananim na mais. Kinakain ng peste ang dahon ng mais. Kapag hindi naagapan, maaari itong hindi mamunga. Mahal kasi yung gamot na para sa piste. Ginagawa ko na lang, kinakausap ko na lang yung mga piste. Bukod sa Barangay Sungkoy, may mga maisan din sa Barangay Banawang at Barangay Dinalawan na apektado ng fall armyworms ayon sa Municipal Agriculture Office. Batid ng Provincial Agriculture Office ang pagtama ng fall armyworms sa ilang maisan sa probinsya. Nagpapatupad ang ahensya ng on-site monitoring para sa anumang mitigation measures para mapuksa ang peste. May mga monitoring kami dyan, fall armyworms sa ating mga maisan, lalo na yung mga susceptible na varieties, hindi sila resistant sa armyworm. Inaalam pa ng Department of Agriculture Region 1 ang kabuang lawak ng pinsala ng peste sa mga maisan sa rehiyon. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang 8 taong gulang na batang lalaki sa General Santos City matapos umanong bugbugin ng kanyang ama. Ang detalye ng balitang yan tinutukan ni Tony Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ang video na ito na ang huling sandali na nakasama ng kanyang pamilya ang 8 taong gulang na batang si Yuri Canlaon. Binugbog umano ang bata ng kanyang sariling ama sa kanilang bahay sa Templado, Barangay Fatima sa General Santos City noong Martes ng madaling araw. Nagdamo si Yuri ng pasa at bali. Naisugod pa siya sa ospital. Sa investigasyon ng pulisya, lango umano sa alak ang 34 anyos na ama ng biktima na si Roy Canlaon Jr. nang dumating sa bahay. Pinagbubuntungan daw nito si Yuri at ibinagsak sa kanilang higaan. Dahil daw sa kanyang kalasingan, so hindi daw alam ang kanyang ginagawa ni ma'am. So yun ang allegation niya. Yun din ang pagkasabi ng yung mga batang kapatid na binagsak daw sa kama nila. Sa salaysay ng isa sa 3 kapatid ng biktima, unang binugbog ng ama ang bunsong kapatid na babae at isinugod nito ang biktimang si Yuri kung saan siya ang napuruhan. Nakakulong na ang suspect na labis ang pagtangis at paghingi ng tawad ng kuna namin ng pahayag. Sir, gusto po kayo sir, para sa pamilya ninyo, kung gusto nyo sabihin po. Para sa anak nyo, Wala ang ina ng mga bata nang mangyari ang pambubugbog dahil nasa Maynila ito upang maghanap sana ng trabaho abroad. Sa ngayon, nakauwi na ito sa lungsod dahil sa nangyari at upang asikasuhin ang labi ng kanyang anak. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Tony Humamil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nadakip sa ikinasang operasyon ng Quezon Police ang 3 drug personalities na sila alias Sharon, alias Redford at alias Doc mula sa mga bayan ng Sariaya, Mulanay at Lucena City sa probinsya ng Quezon. Aabot naman sa mahigit 3.7 million pesos ang nasamsam na halaga ng illegal na droga mula sa mga ito na may timbang na mahigit 180 grams. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya sila ng mga responsableng police station's custodial facility para sumailalim sa dokumentasyon ng pagproseso batay sa kanilang kasong kakaharapin na paglabag sa Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Dahil sa napabayaan na sinaing, bahay sa Mangaldan, Pangasinan nasunog. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Tinupok ng apoy ang isang bahay sa Mangaldan, Pangasinan. Sa investigasyon ng otoridad, nagsasaig ng kanin ang caretaker ng bahay. Lumabas daw ito sandali para bumili ng ulam. Pero dito na raw sumiklab ang sunog. Pagbalik niya po dun sa bahay, nagulat siya kasi malaking sunog na po yung nabutan niya, ma'am. Mabilis sa tinupok ng apoy ang bahay na gawa sa light materials. Muntik dinadamay ang katabing bahay. Nasunog ang ilan sa appliances ng katabing bahay. Yung main, tapos, bakit bigla walang ilaw? Sabi nung kapatid ko. Tapos, umano kami dito, usok na. Yun, kaya tumakbo kami dito. Yun. Ngayong Enero lang, 4 na insidente na ng sunog ang naitala sa Mangaldan. Panawagan ng BFP sa publiko. Yung pag-iingat po, yung palagi po naming pinapaalala dito po sa BFP Mangaldan, iwasan po natin yung mga pwedeng maging sanhi ng sunog. Tinupok din ng apoy ang isang bahay sa barangay Nadungan, Gataran, Cagayan. Sinubukan pang apulain ng mga residente ang sunog pero mabilis na kumalat ang apoy. Nailigtas sa sunog ang isang senior citizen na may-ari ng bahay. Inaalam pang sanhi ng sunog. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang pampasaherong barko na galing ng Cebu City papuntang Cagayan de Oro City ang tumirik sa gitna ng dagat sa Misamis Oriental. Mga pasahero ng barko halos 3 oras na stranded sa gitna ng karagatan. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ay, Jesus! Abang! Ay! Sa emergency light na lingar. Madilim at halos walang makikita. Yan ang sitwasyon ng mga pasahero ng isang commercial vessel na tumirik sa gitna ng karagatan sa Misamis Oriental. Galing umano ang barko ng Cebu City at papunta sa Cagayan de Oro City. Ayon kay Aiza, isa sa mga pasahero, kasama ang kanyang pamilya sa nasabing barko. Sobrang kaba at takot ang naramdaman nilang mag-anak sa halos 3 oras umano na nagpapalutang-lutang sila sa dagat bago sila na-rescue. Kagadugay nga, 4:30 na, mag-5 na, wala gyapon, sige na siya ka ng mura, kung sasakyanan pa bitaw sir, magsige lang start bitaw, pero wala nag-iandar. Itay na po nila ang suga, mapalong na mag-iksay. Pasado, alas 7 na umano ng umaga sila nakarating sa baybayin sa tulong na rin ng mga personahe ng Philippine Coast Guard. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng Philippine Coast Guard, ngunit hindi ito nagpaunlak ng interview dahil patuloy pa raw ang kanilang investigasyon. Sinubukan rin namin ang pamunuan ng barkong tumirik at ang Philippine Ports Authority, ngunit hindi pa rin nagpapaunlak ng interview. Ang Cagayan de Oro City Council pinasusumite na ng report ang kaukulang ahensya hinggil sa nangyari. Napag-alaman din na ang tumirik na barko ay ito rin ang barko na tumagilid noong nakaraang taon. Mga tao technical report kay kung dili na siya safe for passenger, dapat ibaradero na siya. Kay this is the second incident. We do not have to wait for another incident nga may tabo na po na. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naranasang pagulan sa Bicol nagresulta sa pagbaha sa ilang lugar sa rehiyon habang Philippine Coast Guard pansamantalang ipinagbawal ang pagpalaot ng mga maliliit na sasakyang pandagat sa Camarines Norte at Catanduanes dahil sa malalakas na alon sa karagatan. Si Jessica Calinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Mula Enero 24, hindi na madaanan ang Poblasyon Barrera Jr. at San Jose Alanaw Pulantula Spillway sa bayan ng Lupi, Camarines Sur. Umapaw kasi ang tubig sa ilog dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan. Kaya pinaaalalahanan ng Lupi Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang mga motorista at residente na huwag piliting tumawid sa lugar para maiwasan ang aksidente. Hindi rin nire-rekomenda ng Magnito MDRRMO ang pagdaan ng mga residente at light vehicles sa Balasbas at Parinas Spillway sa bayan ng Magnito, Albay. Dahil kasi sa pag-uulan, nananatiling malakas at nasa moderate to critical ang level ng tubig na mapanganib sa sino mang tatawid. Mina-advise sa public, ma'am, na sana
Sumunod tayo sa mga pinapalabas na advisories and mag-updated po sa mga pinapalabas ng Pag-asa po. Sa bayan ng Pandan, Catanduanes naman, isang bangka ang aksidenteng tumaob sa may Maturin Rock Island kung saan 2 mangingisda ang sakay nito. Sa report ng Pandan MDRRMO, pabalik na sana ang mga mangingisda sa baybayin, pero sinalubong sila ng malalaking alon na naging dahilan ng pagtaob ng sinasakyang bangka. Ligtas naman ang mga mangingisda matapos ma-rescue ng mga otoridad. Samantala, dahil sa epekto ng shear line sa iba't ibang lugar sa Bicol Region, pansamantala munang ipinagbawal ng Philippine Coast Guard ang pagpalaot ng mga maliliit na sasakyang pandagat, lalo na sa karagatang sakop ng Camarines Norte at Catanduanes. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, pagkatapos ng Bicol Region, ilang bahagi naman ng Visayas at Mindanao ang uulanin dahil sa shear line. Ayon sa Pag-asa, apektado ng nasabing weather system ang Eastern Visayas at Caraga Region. Hanging amihan naman ang umiiral sa Luzon, habang posible pa rin ang mga local thunderstorms at sa iba pang bahagi ng bansa. Ngayong umaga, asahan ng pag-uulan sa ilang bahagi ng Visayas, Caraga Region, Davao Region, Cagayan Valley, Quezon Province, Mimaropa Region at Bicol, base sa rainfall forecast ng Metro Weather. At sa mga kapuso natin sa Iloilo, nalalahok sa fluvial at solemn foot procession, mamayang hapon, halos buong Western Visayas ang magkakaroon ng maayos na panahon, base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pero posible muli ang light to moderate rain sa ilang lugar, lalo na sa bandang hapon o gabi, kaya huwag kalimutang magdala ng payong. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Kinumpirma ng Negros Occidental Provincial Health Office na may 1 taong gulang na batang lalaki na nasawi sa bayan ng Moises Padilla dahil umano sa kaso ng rabies. Base sa kanilang monitoring, nakitaan ng sintomas ang bata 1 buwan matapos itong makagat ng aso. Nagsagawa na ng masusing investigasyon ng Provincial Health Office para malaman kung positibo nga sa rabies ang bata. Sa taong 2023, 6 na katao ang naitalang namatay dahil sa rabies sa buong probinsya ng Negros Occidental, mas mababa sa 10 naitala noong 2022. Pinaalala ng health authorities na kapag nakagat o nakalmot ng aso o pusa, hugasan agad sa dumadaloy na tubig at sabunin ang bahagi ng katawan na nakagat o nakalmot. Hugasan ang sugat ng 10 to 15 minutes upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. Linisin ng alkohol, povidone iodine o iba pang antiseptic ang sugat. Panatilihing malinis at huwag takpan. Huwag ipaliban at magpakonsulta agad sa doktor o sumangguni sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Investigation sa Friday ato na together with event PDO tatag ang sa among mga coordinator. Patay ang 2 lalaki matapos na magsaksakan sa Upper Laya Extension, Barangay Poblacion, Maribeles, Bataan. Sa investigasyon ng PNP, magbilas ang 2 lalaki na magkasama pang nag-inuman. Nagkapikunan daw ang 2 na nagresulta sa saksakan. Dinala pa sa ospital ang 2 pero hindi na sila umabot ng buhay. Wala pang pahayag ang kaanak ng 2. Nabanggit yung mga past nila na dispute na uwi sa saksakan. Yung suspect natin, sinaksak na itong victim sa liig. Kaso, mas malaki kasi ang katawan nitong victim, nagpangbuno sila. Samantala, isang elf truck na may kargang sako-sakong mangga ang aksidenteng nahulog sa bangin sa bahagi ng Barangay 13, Bulan, Sorsogon. Sa report ng Bulan Municipal Police Station, patungo ang truck sa bayan ng Matnog. Pero pagdating sa naturang lugar, iniwasan daw nito ang naglalakad na estudyante. Pero biglang nawalan ng preno at tuluyang nahulog sa halos 10 metrong lalim na bangin. Ligtas naman ang driver ng truck habang nagtamo ng minor injury ang kasama nito.
Habang sa Baras, Catanduanes naman, isang garong ang nahulog sa bangin sa barangay P. Teston. Maswerte namang nakaligtas ang driver na kinilala sa tawag na Fernando matapos daw na makatalon bago pa man tuluyang mahulog ang minamanehong sasakyan. Sa report ng PNP, ayon daw sa mga residente sa lugar, tila nakainom ang driver nang mangyari ang insidente. Nagpaalala naman ang otoridad sa mga motorista na laging mag-ingat para makaiwas sa aksidente. Grand Parade ng Longganisa Festival 2024 sa Vigan City, dinagsa ng mga manonood. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Napuno ng tao ang kahabaan ng Quezon Avenue sa ginanap na Grand Parade ng Vigan City Fiesta and Longganisa Festival. Halos sinakop na ng mga manonood ang kalahating linya ng kalsada para makisaya sa pista. Kasama sa parada ang iba't ibang ahensya ng gobyerno mula sa city government, provincial government, iba't ibang sektor sa lipunan, mga organisasyon at mga media. Kaisa rin sa parada ang GMA Regional TV. Dito tiro Ryan Minukwa nga Fiesta Tibigan na talaga na naragsak. Nagsimula ang parada sa Quezon Avenue at umikot sa Liberation Boulevard hanggang Quirino Boulevard na inabot ng halos 4 na oras. Everybody loves to participate even without any financial reward. Malaki raw ang kontribusyon ng mga ahensya at iba't ibang sektor sa lipunan, kaya marapat daw nabigyan sila ng araw sa isa sa pinakamalaking pista ng lungsod. Samantala, ibinida ng mga magsasaka at barangay officials ang iba't ibang disenyo ng float sa grand opening parade ng Gaming Festival sa Solsona, Ilocos Norte. Ipinagdiriwang din ang Farmers Day sa parehong araw. Ginamitan ng palay, bawang, mais at iba't ibang gulay ang mga float. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 15 anyos na binatilyo na 4 na taon nang may cancer, patuloy na lumalaban sa tulong ng pagguhit at pagpipinta. Narito ang report ni Jeric Pasiliao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Makulay, masaya at puno ng pag-asa. Ganito ang tema ng painting na gawa ng 15 years old na binatilyong si Prince mula Candaba, Pampanga. Pero lingid sa kaalaman ng marami, sa likod ng makukulay at masasayang painting, may isang masalimuot na kwento si Prince. Higit 4 na taon na kasing nakikipagsapalaran sa bone cancer si Prince. Naputulan na rin siya ng kanang balikat. Matapos lumaki at maging tumor, ang inakala lang nilang simpleng bukol. Sobrang bigat po, ma'am. Sobrang sakit sa isang magulang na makita ang isang anak na ginugupo ng sakit. Tapos ikaw na magulang po, wala ka magawa. Kung pwede lang pong kunin mo yung sakit niya, kaya lang hindi mo nga po makuha. Napakasakit. Pero sabi nga nila, walang imposible sa taong porsigido at may pananalig sa Diyos. Sa kabila ng kanyang sakit, sinusubukan pa rin ni Prince na mabuhay ng normal, na nag-aaral para maabot ang pangarap. Gamit ang kanyang talento, gumuguhit at nagpipinta si Prince kasama ang kanyang ina para may panggasto sa kanyang chemotherapy. Siyan ko po yung sarili ko po. Dahil po marami pong mga batang walang buhok po dahil po sa sakit po nilang cancer po. Maraming salamat po sa lahat po ng bumibili po ng painting ko. Malaking tulong po para sa akin po iyon sa pagpapagamot ko po. Ayon kay Prince, inspirasyon niya sa kanyang mga likha ang kanyang kalagayan na sa kabila ng lungkot at hirap ay kaya pa rin ipakita ang ganda ng mundo sa kanyang mga mata. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jeric Pasiliao nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.